Sa nakaraan ng ating video, ay nagkasundo na sila Yunyi at ng matanda, kung saan ay kukuha lang sana ito ng papel at panulat para sa kanilang kontrata, pero biglang ang lumabas sa kanyang likuran ang isang maestro level upang atakehin siya. Kaya naman sinubukang gawin nila Yunyi ang lahat upang iligtas ang matanda, pero dumating nga ang mga kasamahan nito, kung saan ay masyado ang galit ni Yunyi matapos niyang makita ang kanilang mga muka. Pero ilang sandali lang din naman ang nakalipas, ay dumating si Qingxi na agad naglunsad ng isang pag-atake. At biglang ang naglaho ang mga kalaban sa kanilang harapan. At matapos namang makita ni Yunyi si Qingxi, ay na-realize nito na siya ang reincarnation ng isa sa mga puppeteers. Sunod ay ginamit nga ng mga kalaban nila ang muka ng iba pang puppeteers, kaya naman masyado ang galit ni Yunyi, at tinanong sila kung handa na ba silang tanggapin ang kaparusahan sa kanilang mga ginawa. Samantala sa West State naman, ay nagtungo sila Shu sa Celestial Palace ni Duan Mo Huangqi kasama ang kanyang Imperial Dragon Guards, pero sinalubong nga sila ng nakakabinging katahimikan. Maging ang mga bantay nga sa Celestial Palace ay inabutan na nilang walang buhay, at maging ang hindi mabilang na harem o asawa ni Duan Mo Huangqi, ay walang nakakaalam kung ano na ang sitwasyon nila, o kung nasaan na sila ngayon. Maging ang ating bida nga, ay iisang nakakatakot na presensya lang ang kanyang nararamdaman sa palasyo ni Duan Mo. Kaya naisip ng ating bida, na nagtatago lang pala si Duan Mo Huangqi hanggang sa ngayon, dahil nitong nakaraan nga lang daw, ay naisip niyang pinatay na siya ng mastermind, pero mukhang nagkamali nga daw siya, dahil bukod kay Duan Mo ay wala din siyang maramdaman na ibang presensya. At ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay sinabi ni Liliang na natagpuan na daw nila ang harem o mga asawa ni Duan Mo Huangqi. At dito nga ay sinabi ni Liliang na matapos umanong maging Celestial Emperor si Duan Mo Huangqi, ay taon-taon nagkakaroon ng selection, kung saan ay nagdadala ang bawat nasasakupan nito ng magagandang babae, at ang mga napipili niyang babae ay nasasama sa kanyang harem. Ngunit matapos nga daw ng pag-atake ng Imperial Dragon Guards, ay ipinag-utos ni Duan Mo Huangqi ang kamatayan nila, at matapos nga daw pumasok ng chamber sila Zhang, ay nakita nila ang lahat ng mga babaeng ito na nakasabit, sa hindi mabilang na lubid na gawa sa silk. Sinabi nga din ni Liliang, na mahigit 1,000 taon na umano ang nakalipas, ay ginamit din ni Duan Mo Huangqi ang mga pamamaraan na ito, sa mga empress ng maliliit na bansa na kanilang nasasakop, kaya ang karma umano ay tila bumalik na sa kanya. Pero tinanong lang naman ng ating bida, kung bakit masyado daw yatang maagang ipinag-utos ni Duan Mo Huangqi ang kamatayan nila, at tanging ang mga naniniwala lang umanong wala na silang pag-asang manalo, ang gagawa ng ganitong klase ng kahibangan. At habang patuloy nga sa pag-iikot sa Celestial Palace sila Zhang, ay napapatanong sila kung bakit umano may ganitong lugar dito, sabay sabi na kailangan nilang lumapit upang makita ang mga ito. At sa paglapit nga nila Zhang, ay sinabi ng isa na dati umano ay nabalitaan niya, na merong isang lugar dito sa Celestial Palace na ipinagbabawal sa lahat ng pangkaraniwang tao, at mukhang ang lugar nga daw na yun ay ang libingan na ito. Pero sinabi lang naman ni Zhang na masyado umanugan malakas ang amoy ng alak dito, kaya napapatanong siya kung kakagaling lang daw ba dito ni Duan Mo Huangqi, upang magbigay ng respeto sa mga namatay o nakalibing dito. Habang ang isa naman, ay binilang ang lahat ng mga puntod, at sinabi niyang mayroon umanong 99 na puntod dito, sabay tanong kung sino kaya ang mga taong ito, upang dito pa talaga sa Celestial Palace ni Duan Mo Huangqi sila malibing. Sinabi naman ni Zhang, na kung tama umano ang kanyang duda, ay ito ang mga kasamahan ni Duan Mo Huangqi na namatay, nang ipadala sila ng dating hari sa isang decapitation mission dito sa Western Capital, o sa misyon na pugutan ang hari ng Qing country noon. Sinabi nga din ni Zhang, na ang naging laban dito sa Western Capital, ay ang pinakahuling laban na hinarap ng kanilang hari, bago niya mapag-isa ang buong universe, at kahit nga daw napatay nila ang hari ng Qing country, at nagtagumpay sila sa naganap na labanan, ay tanging si Duan Mo Huangqi lang naman ang naiwang buhay sa kanila. Sinabi nga din ni Zhang, na ito umano ang pinakamasakit sa lahat, dahil 100 sundalo nga daw silang magkakasama, pero tanging isa lamang ang nakabalik sa kanila, at malamang nga daw na nilibing ni Duan Mo Huangqi dito ang kanyang mga kasamahan, dahil hindi niya makalimutan ang mga namatay niyang kasamahan, o ang kanilang kamatayan. Pero hindi naman daw ito lubos sa kalain ni Dong Ye, o hindi niya inaasahan na mayroong sentimental na side si Duan Mo Huangqi, na maging ang kanyang sariling anak ay kaya niyang patayin, at ang buong pagkakaalam nga daw ni Dong Ye, ay isang malupit na tao lamang si Duan Mo Huangqi.
Pero sinabi naman ni Zhang na wag umano niyang sabihin yon, dahil sa mundong ito ay walang tao na puro kasamaan lang ang alam, at wala ding tao na puro kabutihan lamang ang ginagawa, dahil ang lahat nga daw ng mga tao, ay may kanya-kanyang contradictions. Pero bigla namang sinabi ng isa, na tumigil na umano si Zhang sa pangangaral sa kanila, sabay sabi na kailangan niyang makita ang isang bagay. At dito nga ay sinabi nito na mayroong isang libingan na wala pang laman, at bigla din nilang kinagulat, dahil ang nakalagay sa lapida, ay ang mga pangalan ng Celestial Emperor na si Duanmu Huangqi. At dahil sa hindi nga sila makapaniwala, na naghanda na ng sarili niyang libingan si Duanmu Huangqi, ay sinabi ni Zhang na kailangan na nilang bumalik sa ating bida, dahil ang digmaang ito ay kailangan ng matapos, at obligasyon nga daw nilang lumaban sa tabi ng kanilang hari. Samantala, ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay inutusan ni Shu ang kanyang kapatid na si Xiaoyu, upang atakihin ang Celestial Palace ni Duanmu Huangqi, na agad naman niyang sinunod. At matapos nga ng isang malakas na pagsabog, ay agad na nilabas ni Zhang ang kanyang espada, at sinabi sa kanyang mga kasamahan na kailangan nilang maging alerto, dahil ngayong gumuguho na daw ang Celestial Palace, ay tanging ngayon na lang ang pagkakataon ni Duanmu Huangqi upang baliktarin ang resulta ng digmaan. At matapos nang maglaho ang palasyo ni Duanmu Huangqi, ay agad nilang nakita ang kanyang trono, at ang simbolo umano ng authority dito sa West State, pero ngayon nga daw ay tila isa itong lapida, na pinapaalam sa lahat ang kamatayan ng nakaupo dito. Sunod ay tinanong nga ni Shu, kung alam na daw ba ni Duanmu Huangqi na mamamatay siya ngayong araw, pero sinabi lang naman ito na wala umanong nakakaalam sa mga mangyayari, gayunpaman ay lagi naman daw niyang pinaghahandaan ang kanyang kamatayan, tulad na lang ng ilang taon na ang nakalipas, at gayon din ngayong araw. Pero nanatili namang tahimik ang ating bida, kaya naman sinabi na lang nito na hindi umano niya inaakala, na siya si Duanmu Huangqi ang Celestial Emperor ng West State, ay haharapin dito sa West State ang kanyang kamatayan, at ang mga nagnanais na mamatay siya, ay suot din ng kaparehas na mountain-shaking armors. Kakaiba talaga ang buhay, wika pa nga niya, sabay tanong kung bakit daw sa ganito magtatapos ang lahat, pero sinabi naman ni Shu na sa pagkakataong ito ay iba umano ang mangyayari, sabay sabi na curious daw umano siya sa nararamdaman ni Duanmu Huangqi, matapos siyang abandonahin ng mastermind o chess player. Sinabi nga din ni Shu, na magmula umano nang mag-umpisa ang digmaan nilang ito, ay hinihintay na ng ating bida na dumating ang mga kasamahan ni Duanmu Huangqi, pero mukhang naisip nga daw ng mga kasamahan niya, na mas mainam kung mamatay na lang siya at wag nang tulungan. Pero sinabi naman ni Duanmu Huangqi na mali umano ang ating bida, dahil hindi niya kasamahan ang mga taong yun, habang iniisip na hindi umano siya ang kauna-unahang pawn, pero hindi din siya ang huling pawn sa larong ito. Sunod ay sinabi nga nito, na maliban umano sa 99 na kasamahan niyang lumaban sa lugar na ito noon, ay hindi na niya kailangan ng iba pang mga kasamahan o kaibigan, dahil ang pagsama at tiwala nila sa kanya ay sapat na umano sa buhay niyang ito. Sinabi nga din niya, na marami umanong tao ang naniniwala na sila ang chess player sa mundong ito, pero kalaunan ay nadidiskubre na lang nila na mga pawns lang din sila, sabay sabi na hindi umano niya lubos akalain, na darating ang araw na makikita niya ang ganitong ekspresyon sa muka ng hari. Matapos nga din daw mamatay ng mga kasamahan niya, ay hindi na niya inaasahan na may darating pa para iligtas siya, at hindi din naman daw niya kailangan ng tulong ng iba para maligtas siya. At tulad nga daw ng hari, ay iniisip din niyang walang sino man ang karapat-dapat upang pagkatiwalaan sa mundong ito. Pero sinabi naman ni Shu na mali daw siya, dahil ang mundo ay walang kabuluhan kung hindi niya susubukang magtiwala, pero tinawanan lang naman siya ni Duanmu, at sinabing bumalik lang siya mula sa kamatayan, kaya paano niya makikita o masasabi kung alin ang totoo at hindi sa mundong ito. Sunod ay sinabi nga din niya, na mali din ang mga binigkas at iniisip ng ating bida, dahil hindi umano siya inabandona ng mastermind, at si Duanmu Huangqi nga daw ang mismong nang abandona sa kanila, bukod doon ay inabandona na nga din daw niya ang mundong ito, gayon na din ang kanyang sarili. At sa paghampas nga ng kamay nito sa kanyang upuan, ay agad na nagbukas ang portal sa kanyang itaas, kung saan ay agad din siyang pumasok dito upang magtungo at atakihin ang ating bida, habang sinasabi na sigurado umanong pinaghandaan na ni Shu ang magiging laban nila. Pero ginamit naman ni Shu ang yin restoring niya, upang harangan ang pag-atake ni Duanmu Huangqi sa kanya, at dahil nga dito ay napilitang umatras si Duanmu. Matapos nito, ay tinanong ni Shu kung sa tingin ba ni Duanmu Huangqi,
ay nagtungo ang ating bida dito upang pakiusapan lamang siya, na tanggapin ang kanyang mga pagkakamali. At kasabay ng paglabas niya sa kanyang espada, ay sinabi ni Shu na nagkakamali si Duan Muhongqi kung yun ang iniisip niya, dahil ngayong araw nga daw ay ang ating bida mismo, ang papatay sa kanya. Dahil ang nais nga lang daw talaga niya ngayon, ay patayin si Duan Muhongqi, at patayin ang lahat ng nagnanais na mamatay siya, upang makabalik na siya ng Earth at mamuhay ng payapa. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na mas mainam kung sabihin na ni Duan Muhongqi kung sino ang kanyang mga kasabwat, upang maipadala daw silang lahat ng ating bida sa impyerno, pero matapos nga niyang makita ang apoy sa espada ni Shu, ay nangiti at natahimik lang naman ito. Sunod ay nilabas nga nito ang kanyang mga espada, at tinawanan ang ating bida, sabay tanong kung sa tingin daw ba ni Shu, ay ganun lang kadaling makakuha ng impormasyon mula sa kanya, na isang Celestial Emperor. Matapos nito ay agad nga din niyang ginamit ang kanyang abilidad, na naging dahilan naman ng biglaang pagbagsak ng mga Imperial Guards. At dito ay sinabi nga din ni Zhang na kailangan umanong mag-ingat ng ating bida, dahil ito umano ang signature technique ni Duan Muhongqi, at tinatawag itong black and white inversion, kung saan ay kaya nitong baliktaran ang araw at gabi, at lituhin o baliktaran ang kalangitan at kalupaan. Pero nahuli na nga ang pagbibigay ng abiso ni Zhang sa ating bida, na tinamaan na ng tila yin-yang na pag-atake ni Duan Muhongqi, na agad ding nagtungo sa kanyang paanan. Matapos nito ay sinabi ni Duan Muhongqi, na dati umano ay iniisip niyang patay na talaga ang hari, pero ngayon ay nauunawaan na daw niya ang lahat, dahil pinagplanuhan daw palang maigi ng hari ang magiging reincarnation niya. At kung hindi nga din daw nagkakamali si Duan Mo, ay muling nabuhay ang dating hari upang baguhin ang mga bagay, na kanyang pinagsisisihan sa buhay, pero sayang nga lang daw, dahil ang dating landas pa din niya ang kanyang tinatahak ngayon, kung saan ay mansyado pa din ng dugo ang mga kamay niya. Pero nanatili lang naman na tahimik si Shu, at binalot nga niya ng white flame ang kanyang espada, bilang paghahanda sa gagawing pag-atake ni Duan Muhongqi, na sinabi namang dapat alam na ng ating bida, na matapos siyang tumitig sa abyss, ay biglang naputol ang kanyang linya. Dahil may sumingit sa likuran ni Shu, at sinabi na narinig na daw niya ang patungkol sa kasabihang, when you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you. At ito nga ay walang iba kundi si Heitan, na agad namang humingi ng paumanhin, at sinabing magpatuloy na sila sa laban. At kasabay nga ng muling pag-atake ni Duan Mo sa ating bida, ay sinabi nito na ang tamang kasabihan umano, ay when you gaze into the abyss, you may not expect that one day, you will become the abyss yourself. O pag tumitig ka daw sa abyss, ay malamang na ikaw mismo ang maging abyss kalaunan, nang hindi mo namamalayan o inaasahan. At dito nga ay naisip naman ni Shu, na ang mga pumapatay o pumatay umano ng dragon, ay nagiging dragon din kalaunan, kung saan pag tumitig ka daw sa abyss, ay tila makonsumed nito ang iyong pagkatao, hanggang sa ikaw na ang maging abyss. Sabay tanong sa kanyang sarili, kung binibigyang babala daw kaya siya ni Duan Muhongqi sa pagkakataong ito, o sadyang nais lang ni Duan Mo na guluhin ang kanyang isipan, upang magkaroon siya ng pagkakataong tumakas. Pero bigla namang sinabi ni Xiaoyu na hindi umano yun mangyayari sa ating bida, at matapos nga siyang makalabas, ay sinabi nito na kahit umano mahulog sa abyss ang ating bida, ay siya mismo ang hihila pabalik kay Shu. Sunod nito ay agad nga din siyang naghanda, upang atakihin si Duan Muhongqi gamit ang abilidad ni Anthony, pero mabilis ngang nasasangga ni Duan Mo ang pag-atake niya, at sinabi na pangkaraniwang estilo na umano ang kanyang ginagawa, at hanggang ngayon nga daw, ay nasa ilalim pa sila ng kanyang abilidad o kapangyarihan, kaya hindi siya mapapatay nila Shu. Pero tinanong lang naman ni Shu, kung sino daw ba ang nagsabi na siya ang papatay sa kanya, o aatake kay Duan Mo na bigla namang nagulat at nagtaka, matapos na mabilis nagtungo sa kanya ang mga kidlat mula sa pag-atake ni Carol, dahilan upang gumawa siya ng kanyang barrier at dumipensa. Samantala, habang patuloy nga ang pagtama ng kidlat sa barrier ni Duan Muhongqi, ay nakatitig lang naman si Carol sa kanya, hanggang sa makita nga niya ang mga kidlat na nakakapit sa barrier ni Duan Mo, at sinabi na yun na umano ang kanyang hinihintay, kasabay ng paghahanda niyang umatake. Sunod ay muli ngang naglunsad ng pag-atake si Carol, at gamit ang kidlat mula sa kaparusahan ng langit ay nabutas at biyak ang barrier ni Duan Muhongqi, hanggang sa tuluyang itong mawasak. At habang patuloy naman sa pag-iwas si Duan Muhongqi sa kaparusahan ng langit,
ay naisip nito na ang naunang pag-atake umano ni Carol, ay ginamit lang niya upang magbigay daan sa gagawin niyang pag-atake, gamit ang kaparusahan ng langit na agad tumama sa kanya. Kaya naman siya ay nabulagta, at nasuka ng dugo at muling bumagsak. Matapos nito ay tinanong nga ni Shu, kung narinig ba niya ang sinabi ni Xiaoyu kanina, nahihilain niya ang ating bida pag napunta siya ng abis, at sinabi nga ni Duan Mo, na mukhang wala umanong nag-aakala na may gagawa nun. Sunod nga ay sinabi ni Shu, na noon ay tinataya din ni Duan Mo Huangqi ang kanyang buhay upang pagsilbihan ng dating hari, pero naisip daw ba ni Duan Mo na darating ang isang araw, kung saan ay magtataksil siya sa dating hari. Sinabi naman ni Duan Mo Huangqi, na noon umano ay hindi niya naisip ang patungkol sa pagtataksil, dahil nung naninilbihan siya sa hari, ay mainam na umano kung manatili siyang buhay, sabay tanong kung tingin daw ba ng ating bida, ay mag-isa lang siya na nagtaksil sa hari. At dito nga ay naisip ni Shu, na ngayon ay inaamin na ni Duan Mo Huangqi na maliban sa kanya, ay mayroon pang ibang nagtaksil sa dating hari, pero hindi nga daw malinaw kung ang tinutukoy niya ay si Yu Fuyao, o kung meron pa bang iba, kaya naman tinanong niya kung sino ang mga kasamahan ni Duan Mo Huangqi. Pero sinabi lang naman nito, na sa totoo lang umano ay pinapanood niya ang laban nila buong araw, pero ang pinaka nakakasorpresa nga daw sa lahat, ay walang namatay sa mga sundalo ng ating bida kahit isa, sabay sabi na mukhang magkaiba nga daw talaga si Shu at ang dating hari. Dito nga ay sinabi din ni Duan Mo Huangqi, na malamang sa iniisip ng ating bida na natatakot siya sa mountain shaking armor. Pero ang totoo umano ay ayaw lang niyang masira ang kahit isa sa mga yun, dahil ang mga pangalan ng bawat isa sa kanyang mga kasamahan, ay nakaukit sa mga black armor nila. Dahilan naman upang mapatanong sa kanyang sarili ang ating bida, kung ano daw ang ibig sabihin ni Duan Mo Huangqi, at mukhang madami pa nga daw nais ikwento ang lalaking ito sa kanyang harapan, kahit pa mamamatay na siya matapos lamang ang ilang sandali. Pero biglang ang nagulat ang ating bida, matapos gamitin ni Duan Mo Huangqi ang buo niyang lakas, kung saan ay tila naging isa itong tore sa harapan ng ating bida, dahil sa kapangyarihan na nagmumula sa kanya. At matapos nang mawala ang mga usok, ay makikita nating iba na ang kasuotan ni Duan Mo Huangqi, at dito nga ay tinanong ni Shu kung nais pa ba niyang lumaban, dahil ang pagkakaalam nga daw niya ay tatanggapin na ni Duan Mo ang kanyang kamatayan, matapos na mga sinabi niya kanina lang. Sunod ay pinagliyab nga ni Shu ang white flame sa kanyang espada, at dito ay naisip ni Shu na matapos umano niyang makuha si Miao Miao, ay tila muling nabuhay ang white flame sa kanyang dibdib, kung saan ay hamak na mas malakas na daw ito kumpara sa dati, at mas bayolente na nga din daw ang apoy nito. At sa pagtalon nga ng ating bida, ay naisip nito na ang lakas umano ng white flame niya ngayon, ay sapat na upang dalan sa kabilang buhay si Duan Mo Huangqi, at agad na din siyang gumamit ng portal upang magtungo sa likuran ni Duan Mo, na tila wala namang plano na iwasan ang atake ni Shu. At matapos ng iwas-iwas ni Shu ang kanyang espada, ay sinalo naman ito ni Duan Mo Huangqi gamit lamang ang kanyang kamay, at ginamit nga din niya ang buo niyang lakas upang higpitan ang paghawak dito, at sinabing sa wakas ay dumating na ang pagkakataon, kaya naman napuno ng pagtataka ang ating bida. At dahil nga sa patuloy na paghawak ng mahigpit ni Duan Mo Huangqi sa espada ng ating bida, ay unti-unting gumapang ang white flame sa kanyang kamay, hanggang sa tuluyan siyang mabalot ng nag-aalab na apoy ng white flame ni Shu. Matapos nito ay hindi pa rin naman makapaniwala si Shu, na agad tinanong kung bakit umano hinayaan ni Duan Mo Huangqi na mabalot siya ng white flame, at kung ano daw ang nais o binabalak niyang gawin. Pero naupo lang naman si Duan Mo Huangqi sa harap ng ating bida, habang patuloy pa din siyang nababalot ng white flames ng ni Shu.